Magandang araw mga kaibigan. Ito yung manok ni Aling Nimay na anak ni Rudy. Magandang manok pero medyo maliit ng konti kay Rudy. Kasi nangananay nito mabababa, maliliit eh. Pero mahaba pa rin ang mga, parang pictures Rudy rin, mahaba ang mga paa. Pero hindi katulad ni Rudy na talagang high station. Ngayon, bigla niyang dinala sa akin to. Sabi niya, may sugat yung manok ko sa paa. Ayan. Ito'y sugat pa lang mga kaibigan, hindi pa yan tibak-tibak kasi yung malalang version ng sugat yung na-infect na. Ayan o. So, yan. Yan ang sabi niya may tibak yung manok ko. Anong gagawin ko? So, first of all, linisan muna. Lagyan ng sabon, i-brush ng mabuti. Tapos, kuha ng pag malinis na, papatuyuin sa basahan yung mga paa. Tapos kapag tuyot na, papatuyuin mabuti. Kapag talagang dry na, lalagyan natin ng red coat para disinfectant kasi ito eh. At the same time, para na rin hindi siya kagatin ng lamok sa paa. Tsaka nakakagandang nakakapogi sa manok. So, i-apply na ni Aling Nimay yung red coat. Particular dun sa may tibak mismo. Yan ha. Kailangan nandyan sa may tibak para ma-disinfect yung tibak. Tapos ikakalat mo lang kasi medyo makapalang scarlet oil dun sa yung applicator niya. Ayan, totally coated na yung mga paa. Lahat. Para na rin tulong para hindi makagat ng lamok. Ayan. So ayan ang mga paa. Paggawa ng tsinelas mga kaibigan, meron na akong video nito. Pero bilang refresher course, di ba? So kailangan lang ng lumang o sirang interior. Gugupit na lang tayo ng konti, siyempre, para mas matipid. Ito, matagal ko na itong kinukuhanan ng tsinelas. Ngayon, si Tito kasi, siya ang humingi ng mga tsinelas ko. Kaya tuloy, wala na akong reserve. Kaya gagawa na lang. So ganito lang, napakadali lang gumawa. Gamit yung 5 piso, na yung lumang 5 piso, yung tanso ang kulay. Bibilog ka lang na 4 na bilog, pero magkakadikit na may overlap ng konti. Yan. Hindi yung ganun meron siyang konting overlap. Di ba? Yun. Bilugin mo ngayon yan. 4 na bilog. Dali. Kailangan pantay-pantay yung overlap niya. Nakikita ba yung sulat dyan? Yung yun, 4 na bilog. So, iti-trace mo ngayon sa gunting, gugupitan. Ayan, nagupitan na. Ngayon, konting tip lang kapag ginugupitan nyo papunta dun sa pinaka-kanto, huwag nyong gugupitan na ganun. Kasi magkakaroon ng gatlayan, dyan mapipilas yan. Dapat ganito yung paggupit. Tuloy-tuloy lang. Yung parang ganito, pag binibilot mo yung kanto, ikukurbado mong ganun. Para dun sa pangalawang, huwag gugupit ng ganito sa kanto. Magkakaroon siya ng gatlam, dyan mapupunit yan. Pero dito hindi siya mapupunit kasi nga dahil sa continuous mo lang siyang ginupit. Pero pag yung paggupit mo, yung sa kantuhan ginanon mo, ayan, maganda kasi tignan yan pero may gatlayan na yun Diyan mapupunit yan. Pero kapag walang gatla katulad nito, yung continuous mo lang na ginupit, matibay. So ngayon nandiyan na yan, 4 na bilog. So bubutasan yung 3 dyan, 3. Yan, magtitira ka ng isa sa loob. Kung alin ang gusto mo, kung ito, basta isa sa loob ang ititira. So bubutasan muna natin yan. Yan na, nabutas na. Basta magtitira ng isa na wala dun sa gitna, kung alin man dito. Ngayon mga kaibigan, make sure lang na yung butas kasya dun sa paa ng manok, hindi siya masikip. Mas maganda maluwag ng konti. Kasi kapag yan ay sakto,
o masikip kasi may hila ng konti yan eh. Baka mahigpitan yung paa ng mga alaga, medyo masaktan sila, mamaga o pwedeng masugat. So dapat magaan. Magaan at maluwag sa paa ng manok. Yung feeling niya magaan sa pakiramdam, hindi yung para merong nakakapit sa kanya. So ngayon, ilalagay na natin sa paa ng manok kung paano maglagay nito. So ayan mga kaibigan, kita nyo ba dyan? Ito yung unang butas. Isusuot natin ngayon sa lahat ng daliri ng manok. Hanggang sa pumasok sa paa niya sa ilalim ng tahid. Kita ba dyan? Nasa ilalim ng tahid. Diba? Tapos ngayon, ilalapat mo ngayon yung walang butas dun sa kanyang palad. Ayan, oh. Tapos isusuot mo yung gitnang daliri dun sa pangalawang butas. Yun. So malinaw ba ang pagkaka-illustrate ko? Pagkatapos nun, ipapasok mo naman lahat pabalik, lahat ng daliri dun sa last na butas. So isusuot mo na ngayon sa lahat ng daliri, ha. To medyo maano lang dito ang part kasi syempre madulas yung oil eh. So isusuot ko muna lahat. Pero kung tutuusin, kahit mag-isa ka kaya mong gawin to kung walang oil. May oil kasi. So yun. Sandali lang. Wait a minute, Sky. Ayun na, pasok na. Sky. Sandali lang, Sky. Pasok na. Ayun. Ngayon ipapasok mo lahat yung huling butas. Siya yung iibabaw mo ron sa nauna. So ayan. Aayusin mo na lang ngayon yang goma para komportable sa paa ng alaga. Ayan. Make sure na hindi maigay. So yun. Ayan mga kaibigan ng itsura. No? So makikita nyo dito, mapapansin nyo, turn ng konti dito, na maluwag sa paa ng alaga. You know? Wala siyang nasisikipan na daliri. Kita ba dyan na hindi nasisikipan yung daliri? Kita nyo ba mga kaibigan? Ayan. Pati sa mismong taas ng paa, maluwag lang. So yan ang pinaka-critical na bagay, yung dapat maluwag sa paa ng manok, maginhawa. Yung parang hindi, parang wala siyang suot, parang gano'n ang feeling niya. So ayan, protektado na yung talampakan na merong sugat. So kahit iapak niya yan, okay lang. Diba? So ayan, iikot ko yung camera para mapansin yung mabuti yung lahat ng anggulo. So mga kaibigan, ayan po ang itsura. Yung huling butas, dapat siya yung pinaka nasa taas. Ito yung una natin pinasok, ito yung nasa ilalim. So dapat ito nasa taas, yung huling butas. So ayan, ang kanyang talampakan protektado hanggang sa pagitan ng mga daliri. Ayan. Tapos, syempre yung goma nyo, dapat yung smooth na side ang nasa talampakan ng alagang manok ito. Ito may guhit-guhit, di ba? So yung nasa gitna sa loob, yung pinaka smooth. So ayan. Ayan ang itsura sa harap. Yon. Ayan, maluwag lang. Kita ba dyan na maluwag lang? Ayan, oh. Pag masikip kasi yung alagang manok, yan, masisikipan siya. Pwedeng mamaga yung paa or maka-damage sa kanyang kaliskis. Dapat ganyan, oh, maluwag, oh. Maraming nag-comment doon sa una kong video na hindi daw maganda yan kasi, pero hindi pa nila nasusubukan, ha? Kasi mamamaga ang paa ng manok. Siyempre, dapat iisipin mo rin na wag mong sikipan or dapat magginhawa lang sa alagang manok para hindi mamamaga yung paa. Kasi common sense lang naman yun, di ba mga kaibigan? Ang mga nag-comment noon, siyempre, hindi pa nila nasusubukan, nagko-comment na kagad sila ng, kami, ito na yung gamit namin mula noon sa mga may tibak o personalized yan siya. Patibak. Kasi yung mga may tibak nilalagyan din namin para hindi na lang lumala yung tibak.
Take note mga kaibigan, ito ay hindi nakakapagpagaling ng tibak. Nape-prevent lang to na wag maging tibak yung sugat at para hindi na lumala yung mismong tibak. So hindi po ito nakakapagpagaling. Protection lang po ito sa paa ng alaga. So isa lang ang lalagyan namin kasi wala naman itong isa. Marumi lang. Itong isa, meron na siyang sugat. So, tingnan natin lumakad si Sky. Ayan mga kaibigan, ang ating model, ang manok ni Aling Ninang. O, humarap ka dito. Kung mapapansin nyo siya, hindi niya pinapansin yung, tama ba yun? Kung mapapansin nyo siya, hindi niya pinapansin yung nasa paa niya. Komportable lang siya kasi hindi yun masikip sa kanya. O, sige, lakad ka. Pakita mo ang yung gilas, Sky. Yan. Hindi niya tinutuka o ano man yung nasa paa niya. Asan ba yun? Wala siyang anumang restriction sa kanyang paggalaw. Oh, sige na, gumala ko na kanina. Ay. Dali. Baka matapakan niya 'yun. Babaho yung kanya pa. Sa taas. Yun. Hehe. Mabaho kasi yan na. Yan ang ipot na mabaho. Yun, no? Kapag ganyan ang ipot ng alaga, ang ibig sabihin niya, papunta na siya sa empty gut. Mularis ang tawag sa amin. O, yun. Ayan ang kanyang paa, mga kaibigan. Yan, napaka-komportable sa paa ng alaga. Hindi niya pinapansin, ibig sabihin, hindi siya nasisikipan. Parang hindi niya nararamdaman na meron siyang ganyan. Parang akala niya nakatali lang siya. So well mga kaibigan, kapag meron kayong sirang goma, tago nyo lang kasi magagamit yan. So yun ang aming tsinelas ng alagang manok na merong sugat sa paa. Baka maging tibak, kailangan agapan. So well, hanggang sa susunod na episode. Maraming salamat sa inyong panonood. Paalam!